Magandang tanghali sa inyo mga kabiker. It's me again, ang iyong kabiker from Chris Custom Cycle, at makakapagbahagi tayo ng tutorial about sa fuse, no? Meron na bang fuse yung motor mo? So kung wala ka pang fuse, maglagay ka na. Dahil sa mapapanood mo na to, malalaman mo kung gaano kahalaga yung fuse sa motor. So purihin ng Panginoon, dahil sa biyaya ng Panginoon makakapagbahagi tayo ng tutorial, no? Gaano ba kahalaga ang fuse? So bago natin sagutin yan, ano nga ba ang tinatawag na fuse sa motor natin, no? So may dalawang klaseng fuse tayo. Meron tayong makikitang two types of motorcycle fuse. Meron tayong cartridge fuse. Yan. Then meron tayong automotive fuse. Yan. So gaano ba kahalaga yung fuse sa ating motor? At ano ba yung trabaho nito? So ang trabaho ng fuse sa ating mga motor, a motorcycle fuse is an electrical safety device that protects a circuit from overcurrent. So yun yung fuse. Isa daw itong device na pumoprotekta doon sa mga current na nag-overflow na pwede niyang protektahan bago ma-damage yung ating mga electrical and accessories, no? So yun yung halaga ng fuse. Ngayon, tignan natin dito sa loob, no? Para doon sa mga newbie pa lang, hindi pa nakakaalam yung fuse, no? Kasi tayo, sanay na tayo kung madalas tayong makakita ng fuse. Ganitong itsura niyan, no? Kung mapapansin natin sa loob, uri siya ng glass na merong terminal doon sa loob. Yung pinaka-alambre niya, no? So yun yung tinatamaan niyan pag nag-overcurrent tayo, no? So para maprotektahan yung overcurrent bago tamaan yung mga accessories natin, no, sa battery, so mapapatid muna yung alambre nito, no, bago siya makapasok sa battery. So mahalaga to. Bakit? Kasi dalawang bagay ang pwedeng maapektuhan dito, lalong-lalo na kung nagkokos ito ng overload sa ating mga motor. Kabiker, ano ba yung overloads? Yun yung pagkakabit natin ng mga iba't ibang accessories na hindi na kayang kontrolin ng rectifier na siyang nagmamanage yung volts na pwedeng mag-exceeds o lumampas, no? So napakahalaga nitong fuse na to. Pag nag-overloads tayo, tataas yung ampere, no? Pinoprotektahan niya to para hindi malusaw yung mga wire, no? Ngayon, pag walang ganito, no? So iinit yung wire, lalo na pag hindi pa nakakabit mabuti yung mga connectors natin, nagcreate ng heat. Kasi nga, siya nakakonect mabuti yung mga terminals, kaya nagpo-produce siya ng heat, and then iinit yung wire. Isang bagay yan na makaka-damage pag wala tayong fuse, madaling uminit yung wire natin, no? So mahalaga yung fuse. Kaya nga dun sa mga newbie pa lang, lalong-lalo na sa mga matic, no? Tayong kaalam-alam lang na wala ng ilaw yung panel natin, no? Nawala lahat. So kakabahan na tayo kasi hindi natin alam kung ano yung sanhi, no? So fuse lang yun mga kabiker. Kasi pag itong fuse naputulan, wala nang connection ng accessories sa red wire, no? Doon nakakabit ito. So makikita natin ang pwesto nitong fuse natin before the battery, o kaya nakalagay doon siya sa starter solenoid, sama siya doon natin makikita yung pwesto niya. Ngayon yung fuse, kung mapapansin natin, bakit alloy type yung alambre niya sa loob, no? Kasi kaya ginawang alloy type yan para madaling maputol, no? Madali siyang maputol pag merong overcurrent na nag-flow na kailangan mapatid dito bago pa pumasok yung current sa battery para maprotektahan mismo yung battery, no? So kailangan mapatid muna nito. Parang fuse din to ng bahay, no? Tulad nitong fuse na to, kung merong short circuit, papatid to, no? So yung kagandahan niyan, poprotektahan niya. Alam naman natin pag nagkaroon ng short circuit, mapapatid na to, no? Like yung mga breaker natin sa bahay. Pag merong nag-short na wire, magsha-shut off yung breaker natin. Tulad nito. Ang halaga nito sa atin, proprotektahan niya yung battery natin. At the same time, hindi niya pinapayagan mag-melt yung wire natin at magkokos siya ng battery explode, no? Ngayon, pag nalusaw kasi ito, nag-create ng apoy, no? Papunta sa battery. Kaya niyang sunugin yung buong harness natin pag hindi natin namamalayan. Kaya pag walang fuse yung mga motor natin, mga kabiker, paano na lang, no? Walang magproprotekta. Yung mga iba nga na motor na luma, hindi na sila nag-fuse. Pwede yun, no? Pero hindi nyo ba alam yung mga makabagong ilaw ngayon na meron ng mga fuse, yung auxiliary lights, yun merong mga fuses nun, no? So mahalaga ang fuse. Sa pangbagay, bakit mahalaga ang fuse? Napakalaki ng supply ng stator papunta sa battery, no? Ngayon, kung may tama na yung regulator rectifier natin, hindi niya na kayang i-manage yung current, no? Lalampas yan. So, mag-i-exceed yung current. Ibig sabihin, lalampas. If kawawa yung fuse natin, no? Kabiker, pwede bang maglagay ng fuse na
customize alambre yung ilalagay namin. So hindi advisable na maglagay ng alambre o wire na mataba, no, sa mga fuses natin. Kailangan napapatid yung inilalagay natin. Kasi nga, sinusukat din nitong fuse yung mga wire na kailangan sa mga motor natin. Hindi basta-basta na wire na naglalagay tayo. Meron lang sapat na sukat yung wire para sa motor natin. Kasi pag naglagay tayo ng mga wire na matataba, no, mahihirapan yung ibang wire. Magkakaroon ng heat range yan, maghahanap yan. Tapos mag-iinit and then lulusawin yung ating mga wires. Kaya nga meron yung mga wire na nagme-melt, natutunaw siya kasi lang init ng wire, tinutunaw niya yung balat. Yun yung isang bagay. At katulad ng mga short circuit, paano ba nangyayari yun? Pag meron tayong mga naka-open wire, like yung mga positive, no, madidikit siya sa metal part ng motor natin. Alam naman natin pag ang positive na dikit sa negative, mag-short circuit yan. So mapapatid kagad yung fuse natin. So ang pinoprotektahan nito mga kabiker, accessories and the batteries, kailangan meron tayong fuse sa mga motor natin. Huwag na nating hintayin na masunog lahat yung wire natin dahil lang sa fuse natin. Kaya nga mahalaga yung fuse sa ating motor, no? Bakit pa nila ilalagay itong device na to kung wala namang silbi? Kaya mahalaga na meron tayong fuse para maprotektahan yung electrical natin at the same time yung battery natin. Kaya nga ang fuse pag nag-blows na, ito yung mangyayari. Ayan. So mahalaga talaga yung fuse. Ngayon, pag wala pa kayong fuse, maglagay na kayo. Simple lang ito. Pwede nyong ilagay ito sa may red wire nyo sa saswian before the battery, no? So yun yung wirings niya. Pwede yun. Pwede rin dun sa matabang wire, no? Pwede nyo ikabit dun. So yun lang mga kabiker yung tutorial natin. I hope na meron kayong natutunan at na malaking bagay ito para sa inyo. Lalong-lalo na sa mga newbie pa lang, no? So kung nagustuhan niyo itong video, huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. And then click niyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin. So muli mga kabiker, thank you for watching. God bless.